Markelle Fultz, Jeremy Grant at Jaren Jackson Jr. yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers maaari namang subukan na kunin ang former number 1 overall pick na si Markelle Fultz. Sa ngayon daw kasi ay naghahanap ang Lakers na kayang magbigay ng energy, versatility at playmaking sa kanilang kupunan. At isa na nga itong si Markelle Fultz sa mga option na dapat kunin ng Lakers. Si Markelle Fultz nga ay napili bilang first overall pick ng Philadelphia 76ers noong 2017 NBA Draft. Na bago nga ito pumasok ng NBA ay kilala muna ito sa college sa kanyang ability na makagawa ng score sa all 3 levels. Meron nga rin itong playmaking ability, na ikinumpara pa nga ito noon kana James Harden at Deron Williams. Pero nang naglaro na nga ito sa NBA sa Philadelphia 76ers, ay hindi naman ito nakuha ang expectation ng karamihan lalo na ng kanyang kupunan. Nag-struggle kasi ito sa kanyang performance lalo na sa kanyang shooting. Nakalaunan ay napag-alaman na meron pala itong shoulder injury. Isang kondisyon na kung tawagin ay thoracic outlet syndrome na nakakaapekto sa kanyang shooting. Kaya naman pagdating ng February 8, 2019 ay trinade ng Sixers si Markelle Fultz papuntang Orlando Magic. Pero noong 2022-23 season ay nag-average pa ito ng 12 points, 3 rebounds at 5 assists per game. At starter pa nga dito si Markelle Fultz, mga idol. Bagamat solid na noon ang kanyang performance ay malayo pa nga ito para sa pagiging star player na ini-expect ng karamihan kay Markelle Fultz. Sa ngayon ay may edad pa lang ito na 26 years old. May tangkad nga ito na 6'3" at may wingspan naman na 6'9". Dahil dito ay kayang-kaya ni Markelle Fultz na bantayan ang multiple positions dahil sa haba ng kanyang wingspan. Maaari nga nito na ma-improve ang perimeter defense ng Lakers, at malaking bagay din ang playmaking ability niya sa likod ni LeBron James. Mababawasan nga nito ang trabaho ni LeBron sa kanilang kupunan bilang primary facilitator. Si Markelle Fultz nga ay may ability na umatake sa rim, kayang gumawa ng sariling tira sa opensa sa kanilang transition. Kaya bagay na bagay ito ilagay ng Lakers para sa kanilang second unit. Lalo at dito sila nag-struggle at mahina last season under kay Coach Darvin Ham. Bagamat nag-e-struggle pa si Markelle Fultz sa kanyang shooting, ay patuloy naman ito na nagpa-practice para ma-improve ang kanyang shooting. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Markelle Fultz? Maganda ba ito na makuha ng Lakers? Samantalang may isa pang player ang dapat kunin ng Lakers via trade bago magsimula ang season. At ito nga ay si Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Kailangan daw ay considera ng Lakers na makipag-trade dito dahil na rin sa kanyang versatile skill set at sa pagiging two-way player nito. Lalo at capable nga daw ito na mag-average ng 20 points per game at kayang gumawa ng sarili niyang tira, na kung saan ay lalo magpapalakas sa opensa ng Los Angeles Lakers kasama nila LeBron at Anthony Davis. Magdadalangan din daw ito ng size, athleticism at ability na bantayan ng multiple positions, na malaking bagay nga ito sa ibang mga match-up ng Lakers laban sa mahuhusay na forwards lalo na sa Western Conference. Mas upgrade nga daw si Jeremy Grant kesa kana Jared Vanderbilt at Rui Hachimura, lalo na sa 3-point shooting ni Jeremy Grant at floor spacing na dala. Matutulungan nga nito sila Anthony Davis at LeBron James na magkaroon ng room para makapag-operate sila sa paint. Kaya ang pagkuha ng Lakers kay Jeremy Grant ay mag-e-elevate sa overall depth at balance sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Jeremy Grant? Samantalang may bad news naman sa Memphis Grizzlies. Dahil ayon pa sa kanilang head coach na si Taylor Jenkins, ay nakakaranas daw ngayon ang kanilang big man na si Jaren Jackson Jr. ng hamstring tightness during ng una nilang practice sa training camp. Sa ngayon ay wala pa daw timeline sa pagbabalik ni Jaren Jackson Jr. sa kanilang kupunan, na kapag na-diagnose nga daw na tama ang iniisip ni Taylor Jenkins na isa itong strain injury, ay panigurado na makakaligtaan ni Jaren Jackson Jr. ang mga laro sa preseason at season opening game ng Memphis Grizzlies. Kaya malaking kawalan talaga ito sa kupunan nila this upcoming season. Na bagamat nakuha nila ang big man na si Zach Edey sa NBA draft at babalik na rin itong si Ja Morant, ay malaking bagay pa din ang presensya ng former Defensive Player of the Year na si Jaren Jackson Jr. Lalo at last season ay nag-average ito ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 block at 1 steal per game. Pero buti na lang at healthy na itong si Brandon Clark matapos nitong makaligtaan ng buong mga laro last season dahil sa injury. Kaya inaasahan pa rin ang Memphis Grizzlies na isa sa mga contender team next season lalo na kapag naging okay na si Jaren Jackson Jr. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa Memphis Grizzlies na possible na sa 3 weeks mawawala si Jaren Jackson Jr. dahil sa injury?